Isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. So nagpapakain ako ngayon ng ating mga alagang manok ng repolyo. Ayan kung makikita nyo. So maganda yung ating paligid. Maliwalas. Ayan. So ito nga pala mga kaibigan, hinuhukay ko yan dahil fish pond dito. So pagdating ng tag-ulan, magkakaroon niya ng tubig. At lalagyan namin ng fingerlings na tilapia. So may dagdag tayong negosyo na naman mga kaibigan. So gusto ko lamang magpasalamat sa inyong lahat mga kaibigan sa inyong suporta sa aking YouTube channel. So may commercial na po tayo, may ads na yung aking videos. So para po sa suportang tunay, wag nyo po munang i-skip yung ating mga ads mga kaibigan para makatulong po kayo sa aking channel at sa pag-improve nitong aking manukan. So darating yung panahon mga kaibigan, kapag upgraded na itong aking backyard farming, so ibabalik ko din sa inyo yung tulong na binigay nyo sa akin. So magbibigay tayo ng mga breeders para sa mga viewers natin, lalong lalo na sa inyo mga kaibigan. So ang topic natin for today mga kaibigan ay kung ano ang dapat gawin sa unang pisang sisiw sa first day nila na ilalagay natin sa brooding area. So samahan nyo ako mga kaibigan, i-share ko sa inyo yung aking sistema. So magandang umaga mga kaibigan. Day 1 nung hatching natin ngayon. So may napisa na tayo. Pangalawa na sana ito kung hindi namatay yung first hatch natin. So ito siya. Ayan yung G2. Ayan siya mga kaibigan, no? Kalalabas lang sa itlog. So magandang senyales yan. Malakas yung sisiw natin dahil mabilis siya nakalabas dun sa itlog niya. So antay pa tayo mga kaibigan kung ilan ang mapipisa ngayong araw, first day of hatching. 8 hours later. Magandang hapon mga kaibigan. Nandito tayo ngayon, titignan natin kung ilan na yung dumagdag dun sa nag-hatch kaninang umaga na sisiw natin. So i-check natin mga kaibigan. Ayan, meron na tayong 4 na hatch mga kaibigan. So may 4 pa. Ayan sila. So 4 nga yung nag-hatch na natin ngayong araw mga kaibigan. So bukas na umaga babalikan ulit natin kung mapipisaan niya na lahat para may lipat na natin sila sa brooding area. So bukas na ulit mga kaibigan. The next day. Yan, magandang umaga mga kaibigan. Puntahan natin yung hen natin kung ilan na yung nag-hatch. Bali day 2 ng ating hatching ng mga sisiw. So bilangin natin mga kaibigan kung ilan na ba. Yan mga kaibigan, ito na. May bagong pisa tayo. Ayan, may bagong pisa ngayon lang mga kaibigan. Ayan na sila, ang gaganda ng mga sisiw natin mga kaibigan, day 2. So isa na lang yung hinihintay natin itlog. Ayan.
Baka sakaling mapisa niya na yan maghapon. So abangan pa natin mga kaibigan. 8 hours later. Magandang hapon mga kaibigan. Ito nga day 2, hapon na. So kaninang umaga may 6 na tayong nag-hatch. Bali yung pang-7 palabas pa lang. Ngayon nakalabas na yung pang-7. Ito sila mga kaibigan. Ngayon sila oh. 7 na yan mga kaibigan. Mantapang na inahin natin. Bali may isa pang di napipisa mga kaibigan, pero fertile din ito. So hintayin pa natin hanggang bukas ng umaga kasi malalakas na yung mga sisiw. Papainumin na natin sila at ililipat na doon sa brooding area. So yung isa nating sisiw mga kaibigan mahina pa. Ayun, hindi pa masyadong makatayo kasi kalalabas-labas lang kanina sa kanyang itlog. Tignan nyo mga kaibigan, ang gaganda ng mga sisiw natin, malalaki. Quality. Sayang dahil nabawasan tayo ng 2. Yung una yung hindi nakalabas sa itlog. Tapos ito, hintayin pa natin baka sakali hanggang bukas ng umaga mga kaibigan. The next day. Ayan, magandang umaga mga kaibigan. So nandito tayo ngayon sa ating inahin. I-check natin yung mga sisiw natin kung malalakas na para mailipat na natin sa ating brooding area. Ngayon ituturo ko sa inyo mga kaibigan kung ano ang dapat gawin sa unang araw ng mga sisiw. So tara mga kaibigan, samahan nyo ako para matutunan nyo yung mga natutunan ko rin sa pag-aalaga ng sisiw. So ayan mga kaibigan, sisilipin na natin yung ating mga sisiw. Ayan mga kaibigan, oh, malalakas na sila. Pwede na natin sila ilipat sa brooding area. Ito lang yan mga kaibigan. Yung pang-8 natin hindi napisa. Susubukan kong incubator. Yung mga sisiw natin mga kaibigan, ang gaganda. Lilipat natin mamaya sa brooding area. A few moments later. So nandito tayo ngayon sa ating brooding area. First day ng mga sisiw natin ngayon dito. At kakalipat lang nila. So hindi pa sila nakakainom o nakakain ng pagkain. So ituturo ko mga kaibigan kung ano ba dapat gawin sa ating mga day old chicks para lumaki sila ng healthy. So bago ang lahat ng yan mga kaibigan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So samahan nyo ako mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung ano ang dapat gawin. So ayan nga mga kaibigan. So simula nung nag-hatch sila hanggang ngayon hindi pa sila kumakain. So may 1 day na may get. Kasi nintay ko muna silang lumakas mga kaibigan. Kasi yung mga nahuling nag-hatch may hina pa kaya hindi pa sila pwede bigyan kaagad ng tubig. Hinintay ko muna silang makalakad kagaya ng ganyan para sabay-sabay silang iinom ng ating tubig. So mga kaibigan, kapag bagong hatch ang sisiw, ang una-una nating ibibigay dapat ay tubig, fresh water. Ito mga kaibigan, bibigyan natin sa fresh water. So
So bakit ba fresh water mga kaibigan ang dapat natin ibigay? Kasi mga kaibigan, kaya fresh water para ma-cleansing yung kanilang bituka for the first time. So dahil nga newly hatched sila, kailangan natin i-cleansing yung bituka nila, yung digestive system nila, para kapag unang kain nila ay maganda yung kanilang panunaw. So pwede nyo rin silang bigyan mga kaibigan ng electrolytes o kaya probiotics pagkatapos nyo silang painumin para iwas stress yung mga sisiw natin. So nasa sa inyo na yon kung bibigyan nyo sila kaagad ng probiotics o ng electrolytes, kung ano ang sistema nyo sa inyong manukan. So ayan, umiinom na sila mga kaibigan. Ayan, hintayin lang natin sila makainom na mabuti mga kaibigan. So maya maya papakainin na natin sila ng ating feeds para makakain na sila ng maayos. At may pag-uusapan rin tayo tungkol sa pagpapakain sa ating mga sisiw. Ayan mga kaibigan, tapos na natin silang bigyan ng fresh water. Bibigyan na natin sila ngayon itong pagkain nila. So ayan mga kaibigan, tuturuan sila niyang nanay nila kung paano kumain. Ayan. So ang pinapakain ko sa kanila mga kaibigan is baby stag booster. So kung makikita nyo yung grits niya, maliliit talaga. So kayang-kayang kainin niya ng ating mga sisiw, hindi sila mabibilaukan. So mga kaibigan, ang sistema ng pagpapakain sa ating mga sisiw, lalo na 1 month below, ay 3 times a day. So umaga, tanghali, tsaka hapon. So importante mga kaibigan na hindi sila nawawalan ng pagkain sa buong araw, kasi yan yung time na malakas talaga sila kumain dahil nagpapalaki sila. So mga kaibigan, may tawag tayo sa sistema ng pagpapakain na ganun, yung ad libido feeding. So walang limit yon mga kaibigan, walang takal-takal. Pakainin nyo lang sila ng pakainin. Sa ganung paraan kasi mga kaibigan, mas mabilis lalaki yung ating mga sisiw dahil hindi sila natitipid sa patuka. So 3 beses lang tayong magpapakain mga kaibigan, dahil hindi naman broilers tong mga inaalagaan natin. So sa gabi, kailangan wala ng patuka sa ating kulungan para hindi sila langgamin, tsaka hindi sila puntahan ng daga. Sa ganung paraan, ligtas yung ating mga sisiw. Tsaka naka-natural brooding tayo mga kaibigan. Kaya tinawag yung natural brooding, yung inahin lang yung kasama nila, hindi tayo nagpapailaw. So sa gabi, madilim dyan, kaya hindi na nila kailangan ng pagkain dahil hindi rin naman nila makikita. So ayan, unti-unti na silang kumakain mga kaibigan. Napakaganda ng ating mga sisiw. So ganyan lang ang gagawin nating sistema mga kaibigan. Bago kayo magpakain tuwing umaga, ang unang-una nyong ibigay ay tubig. Sanayin nyo sila mga ganon kaibigan sa ganong sistema para ma-cleansing muna yung mga bituka nila bago sila kumain. Mas lalaking healthy yung ating mga sisiw sa ganong paraan. At bigyan din natin sila ng mga supplemental drinks, katulad nga sabi ko, electrolytes at probiotics. Iwas stress yung mga sisiw natin, lalo na ngayon sobrang init ng panahon mga kaibigan. Kailangan hindi sila nawawalan ng tubig dyan sa loob ng kanilang kulungan, dahil yan ang isa sa napaka-importanting kailangan ng sisiw, ang tubig.
So may dagdag na naman tayong mga sisiw mga kaibigan. So sana may natutunan kayong munting kaalaman kung ano ang dapat gawin sa ating mga day old na sisiw, kung paano sila papainumin at papakainin. Shout out naman tayo mga kaibigan. Shout out kay Sir Rolly Ambrosio from Cotabato Airport. Shout out kay Sir Marvin Johnson from Albuera, Leyte. Shout out kay Sir Gelson Oliva from Baguio City. Shout out kay Engineer Rondon Cobales from Doha, Qatar. Shout out kay Sir Nelson Doblon from Camarines Sur. At shout out kay Sir Haji from Riyadh, KSA. So maraming salamat po sa inyong suporta mga kaibigan. Mag-iingat po kayo lagi dyan sa inyong mga pinagtatrabahuan at sa inyong lugar. So maraming salamat sa suportang tunay mga kaibigan. Hanggang sa muli. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Stay home, stay safe. Maraming salamat mga kaibigan. God bless us all.